Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, ikatlong araw ng Abril 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Russian vlogger na nambastos sa ilang Pinoy sa BGC. Inaresto ng Bureau of Immigration. MMDA Strike Force official na nag-vlog ng kanyang aroganteng pagsita sa isang pulis, humingi ng tawad. Cabinet officials tinutoo ang hindi pagsipot sa Senate investigation ukol sa pag-aresto kay former President Duterte. Entrapment operation ng DMW kontra sa isang pekeng travel agency. Walang nahuli. Illegal recruiter, nakatunog ba? PDP laban, naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng overseas internet voting. At sa showbiz, matapos ma-evict, AC Bonifacio at Ashley Ortega, gustong bumalik sa bahay ni Kuya? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaresto na ng Bureau of Immigration ang Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky. Matapos mag-viral ang kanyang mga video ng pangaharas at pambabastos sa mga Pilipino sa Bonifacio Global City noong March 31. Sa video ng kanyang pagla-livestream, nakita ang pangaharas niya sa mga naka-face mask, sa mga nakakasalubong niya, pangiinsulto sa isang security guard at pagkuha ng electric fan. Lumabas din na nambastos siya sa pagbabakasyon niya kamakailan sa Boracay. Dahil dito, idineklara ng Bureau of Immigration si Vitaly bilang undesirable foreign national dahil sa kanyang inasal. Paalala ng ahensya, bagamat kilala ang Pilipinas sa pagiging hospitable, inaasahan naman ang paggalang ng mga dayuhan sa mga batas at kultura sa bansa. Ipinoproseso naman sa ngayon ang documentation at proper disposition ni Vitaly habang nasa kustudiya ng ahensya. Humingi na ng tawad ang opisyal ng MMDA Strike Force na nag-vlog ng kanyang aroganteng pagsita sa isang pulis dahil sa isyu ng illegal na parking. Pero tuloy naman ang kasong cyber libel ng naturang pulis laban sa MMDA officer. May balitang A to Z si Kim Salinas. Directly to Captain Felipe po. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Humingi ng tawad sa harap ng National Police Commission ng opisyal ng MMDA Strike Force na si Gabriel Go dahil sa kanyang aroganteng paninita sa isang pulis dahil sa illegal parking ng motorsiklo sa Anonas, Quezon City. Una nang umalma ang NAPOLCOM sa inasal ni Go dahil hindi lang nito ipinahiya si Police Captain Eric Felipe, kundi binidyohan pa ang insidente at ibinandera sa social media. Kaya inulan ng batikos ng netizens. It's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. Tugon ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, "This is not personal. Totoo lang, sabi ko nga sa'yo, pwede ko naman palagpasin ito na Saturday pa eh. Pero the institutions were hurt. My family of policemen was hurt." Paalala ng NAPOLCOM Commissioner, maaari namang gawin ni Go ang kanyang tungkulin nang hindi kailangang maghabol ng views sa social media. Hindi naman contest yan ng papugian. Hindi naman kailangan na ipakita pa natin at medyo mabastos pa ang kahit na sinong member ng law enforcement agency. It all boils down to one word: respect. Yung NAPOLCOM will not file a case against Mr. Go. Sa kabila ng pagsusori ni Go, ayon sa NAPOLCOM ay itinuloy ni Captain Felipe ang paghahain ng demanda laban kay Go sa kasong cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office. Inaasahang susundan pa ito ng reklamong paglabag sa Data Privacy Act. Ang pinal po natin is RA 10175 Cybercrime Prevention Act po, cyber libel po. Laban po doon sa mga nag-post ng video and doon po kay Sir Gabriel Go po. It's well in his right
kung ano man po ang aksyon na gusto po niyang i-take, no? Ang actions or steps ni Captain Felipe, we will answer it on proper forum. Tinanong din ng media si Go ukol sa iba pang umano'y kasong kinasasangkutan niya, kabilang ang harassment case umano ng isang dating tauhan ni Go sa MMDA. As of the moment, up to this point in time, wala pong formal na affidavit of complaint, affidavit na formal na na-file po sa ating ahensya. Wala po akong inaareglo po. Una nang binatikos ni Senador JB Ejercito si Go at ang pagbablog ng kanyang mga operasyon sa social media at sinabi ng senador na posibleng maharap sa disciplinary action si Go sa MMDA. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil anyay mas napalapit siya sa kanyang amang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang inaresto ng mga otoridad si Duterte noong nakaraang buwan at dinala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kung saan hinaharap niya ang kasong crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs. Tugon naman ni Pangulong Marcos dito, glad I could help daw. Pero ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat muna umanong pasalamatan ni VP Sara ang kanyang ama. Anya, kung nagkaroon man si VP Sara ng pagkakataong makasama ang kanyang ama, ito ay dahil sa kasong EJK. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Gaya na inaasahan, hindi sinipot ng cabinet officials ang ikalawang pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Kaugnay yan sa investigasyon sa umano'y mga paglabag sa karapatan ni dating Pangulong Duterte nang arestuhin siya ng International Criminal Court. Pero dumalo naman si Senator Bato de la Rosa sa hearing. Sabay hirit na dapat isumite ang findings ng komite kay US President Donald Trump na kilalang tutol din sa mga aksyon ng ICC. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bakante ang upuan ng mga imbitadong cabinet officials sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos na i-invoke ng Malacanang ang executive privilege. Ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. In-invoke din ng Malacanang ang sub judice rule o yung pagbabawal kanino man na magkomento sa anumang isyung nahain na sa korte. Sa pagtatago ng katotohanan, gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ipinunto ng senadora na malinaw na planado ang pag-aresto kay Duterte mula pa noong January 2025 na sinabi mismo ni Criminal Investigation and Detection Chief Nicolas Torre sa isang media interview. Arrest him and bring him to the Hague. Yun lang. Simple as that. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Para naman kay Senador Bato de la Rosa na unang beses na sumipot sa pagdinig, iginit niyang hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest ng ICC. Hindi ko ni-recognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Humirit din si De La Rosa na dapat isumite ang findings ng komite kay US President Donald Trump. Naglabas kasi ng utos si Trump noong Pebrero na dapat patawan ng sanction ang ICC officials dahil sa mga hakbang nito laban sa US allies katulad ng Israel. It is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari nitong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian dito sa Amerika, i-covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. Matapos higit 2 oras, sinuspindi na ni Marcos ang pagdinig. Anya, isasabina ng Senado ang iba pang law enforcement officers na hindi saklaw na executive privilege at sub judice rule. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Hindi muna pipirmahan ni Senate President Francis Cheese Escudero ang hiling ni Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Amy Marcos na ipasupina ang mga cabinet officials na hindi dumalo sa gitna ng ikalawang pagdinig ng Senado ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y para hindi anya magkalamat ang parehong ehekutibo at lehislatura, lalo't na una nang in-invoke ng Malacanang ang executive privilege ng mga gabinete, pati ang sub-judice rule na pumipigil kanino man na magkomento sa isang isyong may nakabinbing kaso na sa korte. Ayaw din ni Escudero na humantong pa ang issue sa pagkakaroon ng constitutional crisis. Kaya't hihintayin na lang anya ang rekomendasyon ng legal team ng mataas na kapulungan. Bukod sa cabinet officials, nais ding ipasupina ng presidential sister ang mga police at military officials na hindi sumipot sa pagdinig dahil hindi naman sila sa klaw ng executive privilege. Lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon yun na dapat naming tingnan at suriin. Plano ni Senator Ronald Bato de la Rosa na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague bago o matapos ang May 2025 elections. Ayon sa senador, mag-a-apply siya ng Schengen visa at kung maaprubahan, sisikapin niyang makapunta. Okay lang din daw kay Bato kung sakaling i-detain siya sa ICC sa The Hague. Sige lang, i-detain nila ako doon. Pero pagpunta ako doon sa The Hague, mag-wig ako para hindi na ako makilala doon. Pansamantala nang pinalaya ng Qatari authorities ang 17 Pilipinong inaresto dahil sa iligal na pag-pro-Duterte rally, ayon mismo sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa utos ng Pangulo ng Qatar, pinakawalan na ang 17 nakakulong na Pilipino. Hinati ito sa 2 batch na lalaki at babae na pinakawalan sa magkaibang oras. Nakauwi na sa kanilang mga tirahan ng mga Pinoy habang patuloy pa rin ang investigasyon at tinitingnan kung may ihahain pa silang kaso. Posible naman ang 6 na buwan hanggang 3 taon na pagkakakulong at pagmumulta ng 10,000 hanggang 50,000 reals o humigit sa 200,000 piso. Tiniyak naman ng DMW na may legal at welfare assistance ang mga Pilipinong nadakip. With gladness, we report today that, of course, based on the President's directive to secure the immediate release of the 17 who are still detained, the Qatari authorities, in 2 separate batches, the males at around 2:30 a.m. Qatari time, and the females around 4 a.m. Qatari time, were provisionally released pending investigation. Inaresto ng China ang 3 Pilipino dahil sa hinihinalang pag-espiya ng mga ito sa naturang bansa. Base yan sa report ng Chinese state media na Global Times. Sa ulat, sinabi ng China na matagal na umanong nangangalap ng impormasyon tungkol sa militar ng China ang Philippine Intelligence Agencies. Matatandaang nitong mga nakaraang buwan may mga Chinese nationals na inaresto sa Pilipinas dahil sa hinalang pag-espiya. Naunang inihayag ng AFP na pinalakas nila ang intelligence at cyber defense laban sa espionage. Hinihiling naman ni National Security Advisor Eduardo Año sa Kongreso na amendahan ang Espionage Act at isulong ang Countering Foreign Interference Bill. Sa iba pang balita, break muna ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa trabaho sa Malacanang dahil tila sa iba ito nagbigay ng kanyang serbisyo ngayong araw. Kasama ang mga batang Jubilant preschoolers mula sa Manila Child Development Center, nag-storytelling ang Pangulo sa mga bata. Binasa ng Presidente ang kwento na pinamagatang Ang 5 Tuta na akda ni Eugene Y. Evasco at illustrated naman ni Almar Denso. Tungkol ito sa kabaitan at pagmamahal sa mga alagang hayop at pagpapakita ng hindi hadlang ang murang edad para
iparamdam ito sa iba. Kinagiliwan din ng mga bata ang 2 alagang aso ni PBBM, ang presidential dogs na sina Teki, isang Labrador, at si Lucky na isa namang Pomeranian. Kasunod ng meet and greet session sa mga bata sa Heroes Hall ay ang tour naman kasama ang kanilang mga guro at magulang sa loob ng Malacanang Palace. Inilabas na ng OPM rock band na Lola Amor ang kanilang latest single na Dance With My Mistakes nitong Miyerkules. Ang exciting na balitang yan inanunsyo mismo ng banda sa kanilang social media page. Pwedeng-pwede na mag-stream in all digital platforms ang fans para sa bagong awitin at maaari ring mapanood ang official lyric video sa YouTube channel. Kilala ang bandang Lola Amor sa kanilang hit songs na Fallen at Raining in Manila. Susunod, entrapment operation ng DMW kontra sa isang illegal na recruiters. Walang nahuli. Nakatunog nga ba? At US President Donald Trump itinakda ang 18% na taripa sa Philippine exports. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mula sa ikinasang entrapment operation ng Department of Migrant Workers, ang target nitong maaresto ang umano'y human trafficker na nakabase sa San Fernando, Pampanga. Dahil dito, isinara na lang ng ahensyang opisina ng nakatakas na illegal recruiter para hindi na raw makapangloko pa ng mga nag-aasam maging OFW. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Target sanang bulagain ng Department of Migrant Workers Protection Bureau at National Bureau of Investigation sa isang entrapment operation ang operator na nasa likod ng Yatra Travel and Tours dito sa Barangay Calulot, San Fernando, Pampanga ngayong Huwebes, April 3. Pero tila ang ahensya pa ang nabulaga ng abutang wala na palang tao ang loob ng pasilidad na sinasabing isa ring illegal recruitment agency. Tanging kama, mga laruan, telepono, CCTV device, computer, wifi at ilang mga logbook na lamang kasi ang mga naiwan sa loob. Gayunpaman, nagpaskil pa rin ng closure order notice si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia sa pinto ng naturang pasilidad. Pero sayang na-validate natin na yun ang ginagawa niya kaya tayo nakipag-ugnayan sa NBI at kung naririto lang sa sana ay na-implement natin yung warrantless arrest. Iginasa ang operasyon dahil sa umano'y modus ng firm na iligal na pag-aalok ng trabaho sa mga nag-aasam maging OFW papuntang Bulgaria. Ang pangako nito sa mga biktima, 100,000 pisong buwanang pasahod bilang factory worker sa Bulgaria, kapalit ng 3,000 pisong down payment at 400 pisong placement fee. Na-defer po ng Bureau of Immigration, so from doon po nagkaroon tayo ng contact sa complainant saka doon po sa illegal recruitment activities po na ginagawa po nila dito. Itong opisina na kanilang itinayo dito na pansamantala ay halos 2 hanggang 3 buwan pa lang. No? Matagal na nating minamanmanan nito, nag-conduct na tayo ng maraming surveillance at dahil po sa confirmation ng mga empleyado natin na nag-conduct ng surveillance at ipong in-implement na ngayon yung closure order. Sa ngayon, plano ng ahensya na baguhin ang estratehiya nito sa mga entrapment operation laban sa nagtatagong illegal recruiter sa lungsod. Wala silang valid na mayor's permit. Ibig sabihin, hindi pa sila lisensyado na mag-engage sa travel dito sa LGU ng San Fernando. Sa mga migrant workers po, meron naman po tayong mga programa para sa kanila. Tumutulong po tayo, may mga programa po tayo. Sa oras na madakip ang nagtatagong illegal recruiter, mahaharap siya sa kasong illegal recruitment na may parusang 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy, San Fernando, Pampanga. Ibinasura ng Regional Trial Court ng Calamba, Misamis Occidental ang kasong murder laban sa 3 itinuturing na suspect sa pagpatay sa broadcaster na si Juan DJ Johnny Walker Humalon. Sa desisyon noong March 18, sinabi ng korte na bigo ang prosecution na patunayan ang pagkakasangkot ng mga akusado. Iniutos din ng korte ang agarang pagpapalaya sa 2 suspect at pagpapalipat naman ng isa sa Zamboanga del Norte dahil sa isa pang
kasong murder at attempted murder. Hinihimok naman ng korte ang mga otoridad na hanapin ang tunay na pumaslang at mastermind sa krimen. Pinaslang si Humalon na may-ari ng 94.7 Gold FM habang nasa live broadcast sa loob ng kanyang studio November 5, 2023. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong Huwebes ang kampo ng PDP laban para ipatigil ang overseas internet voting ng Commission on Elections ngayong halalan 2025. Kinakwestiyon kasi ng partido ang constitutionality nito dahil walaan nila sa batas ang mode ng pagboto na ito. Samantala, kumpirmado naman ang pagsasailalim ng Datu Odin Sinsuat sa COMELEC control matapos ang pamamaril sa isang election officer at asawa noong Marso. Inayos na rin ng komisyon ng tiyak na guidelines at limitasyon ng kategorya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Kasama ang ilang kandidato sa pagkasenador, nagtungo sa Korte Suprema ang partido politikal na PDP laban ngayong Huwebes para maghain ng petition for certiorari and prohibition. Ito'y para patawan ng temporary restraining order ang implementasyon ng internet voting ng Commission on Elections ngayong darating na 2025 midterm elections. Duda kasi umano ang mga OFW sa kredibilidad nito. Giit pa nila, wala pang batas sa bansa ang pumapayag sa sistema ng online voting. Pero buwelta ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. Ito ring uri ng pagboto ang nakikitang solusyon ng COMELEC sa mababang overseas voters turnout katulad na lamang noong 2022. Nasa 40.59% o 600,000 lang kasi ang nakabotong OFW gamit ang in-person at postal voting mula sa 1.9 milyong rehistradong overseas voters. Sinagot din ng COMELEC ang pagkwestiyon ng partido sa kawalan naman ng manual counting sa automated election. Nung magkaroon tayo ng Republic Act 9369, yung automated election law, inabandon po completely ang manual election. Kung ganun po pala na dalawa ang pine-prescribe ng batas, bakit po binibigay sa aming budget ng executive at saka ng legislative ay pang isang sistema lang? Gayunpaman, nakahanda ang poll body na harapin ang petisyon at naninindigang tuloy ang overseas internet voting sa April 13 hanggang May 12. Samantala, kinumpirma ngayong Huwebes ng komisyon ang pagsasailalim sa COMELEC control ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ito ay matapos ang insidente ng pananambang at pamamaril sa isang election officer at asawa nito sa lugar noong March 26. Paglilinaw ni Garcia, pinaplansya na nilang specific guidelines ng COMELEC control para epektibo itong maipatupad. Kami ba ay pwede magdagdag ng napakadaming checkpoints? Ano ba talaga ang extent ng tinatawag na COMELEC control? Hindi sa mananakot, kung hindi para lang ma-define ng maayos ang limitasyon ng pwedeng gawin kapag nilagay sa COMELEC control area. Tinuldukan naman na rin ng komisyon ang posibilidad na isailalim sa COMELEC control ang buong probinsya ng Maguindanao. Ayon kay Garcia, hindi na ito mangyayari dahil unfair sa mga munisipyo at barangay na wala namang naitalang kaguluhan o karahasan. Ngayong Biyernes, nakatakdang ibaba ng komisyon ang COMELEC control resolution para sa Datu Odin Sinsuat. Dahil dyan, ang Datu Odin Sinsuat ang kauna-unahang lugar na isa sa ilalim sa COMELEC control ngayong halalan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Tiniyak ng Commission on Elections na may sapat silang contingency plan para sa 2025 midterm polls sakaling tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Nasa 71,000 mula sa 250,000 na OFW doon ang rehistradong botante at inaasahang boboto sa nalalapit na halalan. Pero dahil sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, problema ngayon ng ilan kung tuloy pa nga ba ang eleksyon sa naturang lugar. Ayon sa COMELEC, internet voting ang magaganap sa Taiwan kaya hindi na kakailanganin pang lumabas ng bahay ang mga botante. Sakaling lalong tumindi ang tensyon, nakahanda ang COMELEC na ipatupad ang 30-day election postponement. Ipinatutupad lamang ito kapag may malubhang kalamidad o force majeure gaya ng giyera na nangyari sa isang bansa o lugar.
Suportado ni Senate President Francis Cheese Escudero ang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan. Anya malinaw ang pahayag ni AFP Chief Romeo Browner na hindi nangangahulugang makikilahok ang Pilipinas sa gera kung sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Iginigiit din ni Escudero na mahalaga ang konkretong contingency plans para sa kaligtasan ng 250,000 na Pinoy doon. Magugunita ang iniutos ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command na palawakin ang operasyon at maghanda sa anumang posibleng emergency sa Taiwan. Sakasakaling mangyayari yan, dapat may contingency plans na tayo kung paano sila ilikas o evacuate tulad na lamang ng nangyari. Kung maalala nyo, nung sumiglaban, digmaan o civil war sa bansang Syria, ang kinailangan natin mag-adapt ng iba't ibang contingency measures para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan na katrabaho doon at kung paano sila mailikas mula sa mga delikadong lugar at maibalik sila sa Pilipinas. Hindi pa matiyak ng Department of Foreign Affairs ang kalagayan ng 4 na Pinoy na patuloy na nawawala matapos ang malakas na lindol doon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, may ilang Pinoy sa Myanmar ang nagnanais ring makauwi pero hindi dahil sa lindol. Nakatakdang manatili ang humanitarian team ng DFA sa Myanmar hanggang April 18, ngunit posibleng i-extend ang misyon kung kinakailangan. There are still about 50 to 60 who need to be repatriated, and we were planning to repatriate them within the next week. Now, obviously, that won't happen because Myanmar and Thailand are thinking about other things right now because they have to coordinate the process. There won't be any repatriations, not just of Filipinos, but of any scammed human trafficking victims. A lot are Chinese or other Southeast Asians. We hope to resume that hopefully in a couple of weeks. Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa mataas na taripa na iniutos ni US President Donald Trump sa iba't ibang trading partners bilang bahagi ng kanyang Liberation Day policy. Sa bisa ng executive order ni Trump, simula April 9, abot na sa 18% ang buwis na ipapataw ng Amerika sa mga produktong galing Pilipinas. Bagamat malaki, lubhang mas maliit naman ito kaysa sa ipinataw sa iba pang ASEAN trade partners tulad ng 36% sa Thailand, 46% sa Vietnam at tumataginting na 49% sa Cambodia. Dahil sa mas mababang taripa sa Pilipinas kumpara sa ibang Southeast Asian nations, ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, posibleng may oportunidad para sa bansa. Halimbawa ay ang pag-export ng coconut products. Hindi bababa sa 10% na taripa ang itinakda ni Trump sa lahat ng trading partners ng Amerika, mas mataas para sa iba pa. Tulad ng sa dagdag na 34% para sa kabuuang 54% tariff sa Chinese imports. Inaasahan namang tatapatan rin ng ibang bansa ng mas mataas na taripa ang Estados Unidos sa pinangangambahang paglalapa sa tinaguriang International Trade War. This is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. Bumagsak ang sales ng Tesla sa unang quarter ng taon. Ayon sa ulat, nakapag-deliver ng 337,000 na e-vehicles ang Tesla sa unang quarter ng 2025, higit na mababa ng 13%. Ito ay dahil sa kompetensya nitong Chinese firm na BYD. Naniniwala naman ang mga eksperto na may kinalaman rin ito sa pagdikit ng Tesla CEO na si Elon Musk sa politika ni US President Donald Trump. Sa aming pagbabalik sa showbiz, matapos ma-evict, AC Bonifacio at Ashley Ortega, gusto nga bang bumalik sa bahay ni Kuya? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bumisita sa programang It's Showtime ang kaka-evict lang sa bahay ni Kuya, ang PBB duo na sina AC Bonifacio at Ashley Ortega. Aba, nais nga bang bumalik sa PBB house? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
AC Lee in Pabebe House. Mula sa Pabebe House, Celebrity Collab. Please welcome AC and Ashley. Wow! Nakipagkulitan ang former PBB housemate na sina AC Bonifacio at Ashley Ortega sa segment ng Sinimoto mula sa noontime show na It's Showtime. Kinaaliwan ng madlang people ang duo habang ginagaya ang kanilang mga sarili sa emote moments nila sa PBB. Ang layo ni AC. Sobrang layo. Parang si AC na-cremate na siya. AC, Arinang Cobra. At may hirit rin ang dalawa na tila nais bumalik sa bahay ni Kuya. Kuya, sorry na. Sobrang tal-tal ka po kasi. Sorry na po. Sorry na. Akin na yun, Kuya. Akin na. Kuya, hindi na po ako iiyak. Wala na akong mailuha. Ibalik niyo na kami, Kuya. Parang awa niyo. Nakita mo na aso mo. Nakita ko na siya. Matatanda ang trending ang naganap na eviction night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ng kapamilya at kapuso stars nito lamang Sabado, March 29. Sina Ashley at AC ang kauna-unahang celebrity evictees na nakakuha ng pinakamababang boto. Kaya naman, hindi napigilan ni na AC at Ashley ang maging emosyonal sa resulta ng botohan. Samantala, may pa-warm welcome naman ang Star Magic family para sa pagbabalik ni AC. Sa Instagram, ibinahagi ng Star Magic ang ilang snaps together with Derek Lauren and Star Magic staff matapos bumisita si AC sa kanilang opisina. Well, cheers to AC and Ashley's newfound friendship! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Tunay ngang walang mahirap na trabaho, lalo na kung mahal at ine-enjoy mo to. Gaya na lamang ng mga construction workers na ito na nakahanap ng saya habang nagpapala ng semento. We will cemento you. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari kayong sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pong pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa drama critic at magazine editor na si George Nathan. Ang sabi niya, ang masamang opisyal ay nakakalal dahil sa mabubuting mamamayang hindi bumoboto. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!